Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ay, sa wakas, nakarating na tayo dito sa baryo niyo, mahal. Ang layo pala talaga nito. Sumakit itong tagiliran ko sa tagal ng pagkakaupo ko eh. Napaka-reklamador mo talaga. Hindi naman ako nagrereklamo. Nasabi ko lang naman eh. Hindi ka nga umaangal sa 8 oras na pagkakaupo mo sa trabaho di ba? Tapos yung 5 oras lang, narereklamo mo na kagad? Mahal, hindi naman talaga ako nagrereklamo. Pati ba naman to pagtatalunan pa natin? Ay nako. Alam ko naman kasi na labag sa loob ang pagpunta natin dito sa probinsya Dahil maganda ang trabaho mo sa syudad. Alam kong hindi mo gusto na dito na tayo manirahan simula ngayon para buuin tong pamilya natin. Mahal, kinalimutan ko na yung pagtatalo natin na yun simula nang pumayag na nga ako sumama sa'yo rito. Hindi ko lang maiwasan na maramdaman na napipilitan ka lang Hindi. Okay. Nandito na nga tayo, di ba? Wala na tong atrasan. Tinanggap ko na ng maluwag sa puso ko ang pagpunta natin dito sa baryo. Huwag na sana nating ibalik pa yun. Para naman to si kabubuti natin Pati na rin sa magiging anak natin. Alam mo naman na matagal na panahon tayong sumubok na makabuo. At ngayon lang tayo biniyayaan. Kaya gusto ko, maging ligtas ka. Kung nasa syudad ka, alam kong puro trabaho lang ang aatupagin mo. Naiintindihan ko na ang pinupunto mo, mahal. Kaya huwag ka mag-alala. Okay na okay sa akin ang pagpunta natin dito sa baryo na to. Teka, ganito ba talaga rito, mahal? Mukhang walang masyadong tao. Magkakalayo kasi yung mga bahay dito. Tingnan mo naman wala tayong kapitbahay. Oo nga parang ang tahimik masyado. Ayaw mo nun? Walang maingay? Makakapagpahinga ka dito ng maayos kaysa nung nasa syudad pa tayo. Kung sa bagay, tama ka naman dun. O siya, saglit lang mahal Ibababa ko muna itong mga gamit natin at ipapasok ko sa loob ng bahay. Baka mahal na yung babayaran natin dito sa inarkila natin jeep kapag nahuli pa yung pagsusoli ko. Sige mahal, tutulong na rin ako sa pagbababa. Hindi na mahal. Dito ka na muna at ako na lang ang kikilos. Ayaw ko mapwersa kang gumalaw-galaw dahil baka makasama yan sa baby natin. Sigurado ka ba, mahal? Marami-rami rin kasi itong mga gamit natin kung solo ka lang na magbababa. Kayang-kaya ko na to, mahal. Para namang hindi ako kargador nito kung eto lang magpapatulong pa ako. Kung ganon, pwede bang maglakad-lakad na muna ako sa paligid? Para din sana mainat-inat itong katawan ko sa tagal ng biyahe natin. Pero magdidilim na Sayang din kasi yung view sa papalubog na araw, kaya gusto ko maglakad-lakad muna. O sige, basta huwag ka masyadong lalayo Hindi mo pa naman kabisado tong lugar. Oo mahal, lalakad lang ako ng ilang minuto tapos babalik na rin ako dito agad. Sige mahal, magsisimula na ako magbaba nitong mga gamit natin. Sige, pupunta na ako mahal Mag-iingat ka Habang naglalakad ako, Kabanong, pinagmamasdan ko ang paligid. Ang magkabilang gilid ng daan ay malawak na palayan na nakatenga. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng isang mainit na kamay ang biglang humawak sa pulsuhan ko. Nagulat ako at agad na napalingon. Sa isang babaeng magulo ang buhok at nakabistida. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sino ka? Pwede bang bitiwan mo ako? Dayo ka rito, no? Oo, uulitin ko. Pwede mo ba akong bitiwan? Buntis ka? Ano? Sagutin mo ang tanong ko kung buntis ka. Miss, hindi kita kilala, kaya hindi ko sasagutin ang tanong mo na yan. Pwede bang bitiwan mo na ang kamay ko? Pakiusap. Buntis ka ba? Bakit mo ba tinatanong? Pakibitiwan na lang ang kamay ko. Dahil kung hindi, sisigaw ako para humingi ng tulong. Umalis ka na sa lugar na ito. Ano?
Ngayon pa lang, binabalaan na kita na umalis ka na rito. Ikaw ang susunod na magiging biktima ng mga aswang. Aswang? Walang nabubuhay na sanggol sa baryong ito. Alam mo bang ikaw lang ang nag-iisang buntis dito? Ano? Mamamatay ang anak mo kung hindi ka pa aalis dito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, miss. Pakibitiwan mo na ang kamay ko. Nasasaktan na ako sa higpit ng hawak mo eh. Kadalasan ay nasa bubong ang aswang kapag nag-aabang ng biktima. May itim ang kanyang balat na parang naligo sa itim na grasa. Mapupula at nanlilisik pati ang mga mata. Sa butas ng bubong, doon din ilulusot ang humahaba niyang dila, pababa sa sinapupunan ng buntis. Sisip-sipin niya ang sanggol hanggang sa kainin niya. Natatakot na ako sa mga sinasabi mo. Bitiwan mo na ako! Aalis na ako! Dapat ka lang matakot. Alam kong buntis ka, kaya umalis ka na rito. Iligtas mo ang bata sa tiyan mo. Umalis ka na! Alis! Mare! Tay? Kanina pa kita hinahanap eh. Anak niyo po ba siya? Pwede ho bang pakisabi sa kanya na bitiwan ang kamay ko? Kanina pa po kasi niya hawak-hawak. Medyo nasasaktan na ho ako eh. Ikaw talaga bata ka. Bitiwan mo ang kamay niya. Sige na. Ibibili kita ng paborito mong tinapay sa palengke. Talaga, Tay? Oo, sige na. Bitiwan mo na siya. Kung hindi kita ibibili. Opo, bibitiwan ko na po siya. Ay, pasensya ka na, Misa. Ako nga pala si Roy. At ito naman ang anak kong si Marie. Ako naman ho si Mabel. Dayo ka rito. Parang ngayon lang kita nakita dito sa baryo namin eh. Opo, kararating lang ho namin ng asawa ko. Naisipan ko lang ho na maglakad-lakad tapos nagulat na lang po ako nang hawakan ako ng anak niyo. Pasensya na talaga, iha ha. Nalingat lang kasi ako saglit sa bahay dahil nagluluto ko ng hapunan tapos nawala na siya sa paningin ko. Ayos lang ho. Pasensya na talaga. Siguradong may sinabi na naman siyang nakakatakot, tama ba ako? Meron nga po. Tungkol ba sa aswang na humahaba ang dila? Oo, yun nga ho. Nakakakilabot nga po yung paglalarawan niya eh. Parang makatotohanan. Pasensya na kung natakot ka ha. Sinasabi niya kasi talaga yun sa lahat, lalo na sa mga buntis. Palagi talaga siyang nananakot. May problema sa pag-iisip ang anak ko mula nung makulan siya eh. Dinibdib niya ang pagkawala ng anak niya. Kaya pakiramdam niya, lahat ng buntis mawawalan din ng anak na kagaya niya. Pwede ko bang malaman kung buntis ka, iha? Opo, buntis nga po ako. Sabi ko na nga ba't buntis ka eh? Umalis ka na sa lugar na ito. Tumakas ka na. May naninirahang aswang dito na nangangain ng bata sa sinapupunan ng buntis. Alis na. Mare, tama na yan. Tinatakot mo na itong babae. Dapat lang na matakot siya. Dahil siguradong siya ang pupuntirihin ng tik-tik. Umalis ka na. Umalis ka na. Anak, kumalma ka na. Uuwi na tayo. Ibibili na kita ng pinagong mo. Kailangan niyang umalis, Tay. Kailangan niyang umalis sa baryo na ito. Kakainin ng aswang ang anak niya. Sigurado ko ron. Sige, huwag ka mag-alala. Papakiusapan ko siya na umalis na rito sa baryo natin, ha? Kailangan niyang umalis. May aswang. Sige. Kakausapin ko siya. Huwag ka mag-alala. Diyan ka lang at tuminahon ka, ha? Totoo ho ba ang sinasabi niya, Manong Roy? Yung tungkol sa aswang na tik-tik? Bakit? Naniniwala ka ba ron? Lumaki rin ho kasi ako sa poder ng lola ko nung bata pa ako. Sa probinsya rin ho. Kaya pamilyar din ho ako sa ganyang klase ng mga kwentong baryo. Pero hindi pa naman ho ako nakakakita sa personal ng ganun. Kaya may parti po sa akin na hindi ako naniniwala talaga. Kung ganun hindi kita pipilitin na maniwala o hindi maniwala. Pagpasensyahan mo ng anak ko, ha? Ayos lang ho yun, Manong Roy. Naiintindihan ko na po kung bakit siya nagkakaganyan.
Hindi ko masasabi kung magsasabi ba siya ng totoo o hindi. Kaya naman, hindi kita pipilitin kung gusto mong maniwala o kung ayaw mo. May mga nasabihan na rin kasi siyang buntis dito sa baryo na naniwala sa kanya. Kaya nga, umalis sila kagad. Kung tutusin, ikaw lang ang nag-iisang buntis dito sa lugar namin ngayon. O sige na anak, halika na. Bibili na tayo. O paano? Kailangan na namin umalis. Sige ho. Mag-iingat ka, iha. Salamat ho. Kayo rin ho. O tara na anak. Aalis na raw ba siya, Tay? Hayaan na natin siya, anak. Mabel! Mahal? Kanina pa kita hinahanap eh. Ang layo na pala ng nalalakad mo. Sabi mo, hindi ka naman masyado magpapakalayo. Sorry. Hindi ko na rin masyadong namalayan eh. Siya nga pala. Sino yung mga umalis? Kausap mo ba yung mga yon? Hindi. Napadaan lang. Huwag kang kakausap ng kung sino-sino rito sa baryo ha. Bakit? Basta, para na rin yung sa pag-iingat. Sige. Tara na, umuwi na tayo. Magdidilim na oh. Mahahamugan ka niyan eh. Sige. Umuwi kami ni Ian sa bahay na tutuluyan namin, Kabanong. Sa may sala pa lang ng bahay ay nakakalat pa ang mga gamit. Buong akala ko ay kami lang dalawa ni Ian ang nakatira doon, pero nagkamali ako. Isang matandang babae kasi ang sumulpot mula sa kusina. May bitbit siyang mangkok na may lamang ulam. Nakatingin siya agad sa akin nang makita ako. Edna, Lola Edna, ito nga po pala si Mabel, partner ko po. Magandang gabi sa iyo, Mabel. Magandang gabi rin ho sa inyo, Lola Edna. Mabel, siya yung lola ko dito sa baryo. Lola? Ibig mo bang sabihin ay kamag-anak mo, mahal? Oo. Lola ako ni Ian, iha. Ay, pasensya na ho, Lola Edna. Medyo nabibigla lang ho ako kasi wala pong nababanggit sa akin si Ian na may kamag-anak pa po pala siya. Bakit naman hindi mo nabanggit sa kanya, Ian? Hindi ko ba nabanggit sa iyo, mahal? Wala ka talagang nababanggit sa akin. Buong akala ko, ulila ka na. Kasi sa loob naman ng 1 taon na relasyon natin, wala ka nabanggit sa akin na kamag-anak. Wala ka ring nabanggit na may lola ka pa. Baka nawala lang sa isip ko. Buong akala ko kasi, alam mo naman. Pero mahalaga pa ba yon, iha? Ang mahalaga ngayon ay nakilala na kita. Naipakilala ka na sa akin ni Ian. Oo nga pala, mahal. Simula ngayon, dito na siya titira. Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Oo nga, iha. May problema ba? Wala naman hong problema, Lola. Wala lang din ho kasing nabanggit sa akin si Ian na makikitira kami sa inyo. Nako, bakit ba naman kasi hindi mo sinabi sa kanya, Ian? Nagugulat tuloy ang kasintahan mo. Pwede bang mag-usap muna tayo, Ian? Pwede bang mamaya na lang, Mabel? Nagugutom na kasi ako eh. Oo nga. Kung may pag-uusapan kayo, mas mabuting mamaya na lang. Mabuti at mainit pa itong tinolang manok na niluto ko. Kakausapin ko lang po sana saglit ang apo nyo, Lola. Mabilis lang naman ho. Ay, sige na nga. Nang matapos na to. O sige, hihintayin ko na lang kayo para sabay-sabay na tayong maghapunan. Halika na. Dito na tayo sa labas mag-usap. Sige, susunod ako. Oh, ano? Ano ba yung pag-uusapan natin? Bilisan mo na't nakakaya kay Lola Edna oh. Baka sabihin nun pinaghihintay natin ng grasya. Hindi mo sinabi sa akin na makikitira tayo sa bahay ng lola mo, mahal. Ano naman ang masama ron? Lola ko naman siya, kamag-anak ko siya. Pero wala ka nga sinabi sa akin. Kaya heto, nagugulat na lang ako. Nawala nga sa isip ko. Akala ko nabanggit ko na sa'yo. At akala ko ba gusto mong bumuo tayo ng sarili nating pamilya dito sa baryo? Yung tayo lang dalawa kasama tong magiging anak natin. Sa tingin mo ba, may sarili akong bahay sa probinsya na to?
Kaya kita niyaya rito na tumira para meron na tayong bahay na matutuluyan na hindi na kailangan rentahan. Pero pinaasa mo kung magsosolo tayo. Hindi pala. Intindi mo na rin naman sana ako, Mabel. Matanda na si Lola Edna. Kailangan niya nang makakasama sa buhay at saka konting tiis lang naman na to eh. Anong ibig mong sabihin? Matanda na si Lola Edna eh. Wala siyang mapaghahabilinan ng bahay at lupa. Kaya tayo rin na makikinabang dito kapag pumanaw na siya. Yan talaga ang iniisip mo? Ano naman ang masama kung isipin ko yung future? Kailangan na makakasama ni Lola Edna at nandito tayo para samahan siya. Bilang kapalit, makukuha natin ang bahay at lupa sa oras na bawian na siya ng buhay dahil nga sa katandaan. Pero... Huwag mo sabihin na kung kailan nandito na tayo aayaw ka dahil lang makikitira tayo kay Lola. Hindi naman sa ganun. Yun naman pala eh. So para saan pa tong pag-uusap natin na to? Pasensya na. Nagulat lang naman talaga ako eh. Dami mo kasing reklamo. Hindi naman ako nagrereklamo, mahal. Ay naku, gutom na ako. Kung ayaw mo pang kumain, pues kakain na ako. Nakakaya kay Lola Edna oh. Pinaghihintay natin siya. Huwag ka na magalit, mahal. Pasensya na ulit. Sige na, pumasok na tayo at kumain. Ay nako, dami kasing arte. Mabuti naman at hindi nagtagal ang pag-uusap nyo. Pasensya na ho, Lola. Ayos lang. Maupo na kayo rito. Dito ka sa tabi ko, Mabel. Sige ho, Lola Edna. O sige, kumain na kayo. Masyadong malayo ang naging biyahe nyo kaya sigurado akong gutom na gutom kayo at pagod na pagod. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag ganon. Salamat po, Lola Edna. Pabot nga ng kanin. Gutom na ako eh. Magbigay ka naman ng paggalang kay Lola Edna. Hayaan mo na, Iha. Baka gutom lang talaga siya. Oh, heto ang kanin, Ian. At eto naman ang sabaw para sa'yo, Mabel. Salamat po ulit, Lola Edna. Wala yun. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Ian na buntis ka. Totoo ba? Opo, Lola. Mag-iilang buwan na ba yan? Magdadalawa pa lang ho. Sige. Kumain ka ng marami para maging malusog ka at ang bata sa tiyan mo. Thank you po. Pagkatapos ay magpahinga na rin kayo ni Ian. Bukas nyo na intindihin ang mga gamit nyo dahil siguradong pagod kayo. Sige ho. O siya, kumain lang kayo ng kumain ha. O bakit, Iha? Napaso ka ba? Dahan-dahan lang at mainit yan. Hindi naman ho ako napaso. Pero, pasensya na ho agad sa itatanong ko, Lola Edna. Pero, may asin ho ba kayo? Ano? Bakit ka naman naghahanap ng asin? Matabang ho kasi ang panlasa ko rito sa tinola para ho yatang kulang sa asin. Hindi kasi ako naglalagay ng asin sa pagkain. Bawal na sa matatandang tulad ko ang asin. Masama sa kalusugan. Ganun ho ba? Pasensya na kung hindi mo nagustuhan ang lasa. Naku, hindi naman ho sa ganun, Lola Edna. Masarap naman ho at malasa. Lasang-lasa ko nga ho yung native na manok eh. Talagang matabang lang ho sa panlasa ko. Siguro ho hindi lang ho ako sanay. Ay nako, huwag kang marami pang angal dyan. Dami mo namang reklamo, Mabel eh. Kumain ka na lang dyan, pwede ba? Sige, pasensya na. Maagang natulog si Ian habang ako naman ay naisipan ko muna maglinis ng katawan sa sobrang panlalagkit. Pasado 9:00 pa lang ng gabi ay tahimik na ang buong bahay. Buong akala ko'y ako na lang ang gising pero medyo nagulat ako nang paglabas ko. Nakita ko si Lola Edna sa harapan ng pinto ng kwarto namin ni Ian. Lola Edna? Naku, pasensya na ako, nagulat kita. Medyo lang naman po. Ano hong ginagawa niyo rito sa labas ng kwarto namin? I-check ko lang sana kayong dalawa ni Ian kung maayos ba ang tulog nyo. Nag-aalala ako na baka ang daming lamok dyan sa kwarto nyo eh.
Wala pa namang electric pan dito. Ayos lang naman ho kami ni Ian. Wala rin naman hong lamok. Sa katunayan nga ho, tulog na si Ian. Ikaw ba? Hindi ka ba makatulog? Namamahay ka ba? Hindi naman ho, Lola. Lalabas lang ho sana ako para maglinis ng katawan. Medyo malagkit na ho kasi yung pakiramdam ko dahil po sa tagal ng biyahe namin. Kung ganon sasamahan na kita. Naku, wag na ho, Lola. Hindi naman ho kailangan. Nasa labas pa ang banyo. Nakahiwalay kasi rito sa bahay yung palikuran. Yun ho bang parang maliit na kubo na sawali sa labas? Oo, yun nga yun. Gabi na kaya mas makakabuti kung sasamahan na kita. Sigurado ho ba kayo, Lola Edna? Oo naman. Lalo na't bababa ka pa ng 4 na baitang na hagdan. Maganda na yung may aalalay sa'yo. Naku, kayo nga ho ang dapat kong alalayan Kaya ko ang sarili ko. Mas kailangan mo ng alalay dahil buntis ka. Mamaya madulas ka pa. Sige na, halika na't sasamahan na kita. Sige ho, salamat ho talaga, Lola. Wala yon. Tara na. Dahan-dahan ka lang sa pagbaba ng hagdan ha. Mahamog na. Baka madulas ang kawayan na baitang ng hagdan. Kaya ko ho, Lola. Eto na yung banyo. Pumasok ka na sa loob at dito lang ako sa labas. Hihintayin kita. Sige ho, Lola Edna. Salamat po. Bibilisan ko na lang din po para makapagpahinga na kayo. Sige, walang problema ha. Magdahan-dahan ka lang sa kilos mo at baka madulas ka dyan. Opo, Lola. Siya nga pala. Kumusta naman kayo ni Ian? Ayos naman ho. Mag-iisang taon pa lang kayo, tama ba? Opo. Nabanggit niya ho ba yun sa inyo? Oo, sa mag-iisang taon na yun. Hindi pa kayo kasal? Hindi pa ho Gusto niya raw ho kasi na magkaroon na agad muna ng anak. Kaya nga ho kahit mag-iisang taon pa lang kami, pumayag na ho ako magpabuntis sa kanya. Mahal naman ho kasi namin ang isa't isa. Kaya ayos lang sa akin kahit mahuli na ang kasal. Nagtaka ako nang hindi na nagsalita pa si Lola Edna sa huling sinabi ko, Kabanong. Pero hinayaan ko na lang yun at nagpatuloy na sa paglilinis ng katawan. Nasa ganong sitwasyon ako nang maramdaman ko na parang may kung anong mainit na bagay na dumampi sa may paanan ko, kaya sinilip ko yung kaagad. Napabalikwas ako nang makita ko na parabang mahabang dila yun na agad na nawala nang mapasigaw ako. Mabilis akong lumabas ng banyo pero hindi ko na nakita roon si Lola. Lola Edna! Lola Edna, saan ho kayo? Lola Edna! Nasaan si Lola Edna? Bakit nawala siya rito? Anong nangyari na naman sa'yo? Bakit ka sumisigaw dyan? Nagising ako sa lakas ng sigaw mo Ian! Ian! Buti naman at nandito ka. Ano ba yun? Ano ba nangyari? May nakita ako. May nakita ako dyan sa banyo na mahabang dila. Mahabang dila? Pinaglololoko mo ba ako? Mukha ba akong nagbibiro? Kita mo naman siguro tong takot na nararamdaman ko ngayon. Halos manginig na tong katawan ko sa sobrang takot. Tapos sasabihin mong nagloloko ako. Malabo naman kasi yung sinasabi mo Anong mahabang dila? Sige nga, asan? Meron talaga. Dumampi pa nga sa paanan ko Tapos nung sumigaw ako, bigla na lang nahigit palabas. Anong nangyayari dito, Mabel? Lola, saan ho kayo galing? Akala ko ho nandito lang kayo sa labas ng pinto. Nakaramdam ako ng pagkaihi Imbis na abalahin kita sa paglilinis mo ng katawan sa loob ng banyo doon ako dumiretso sa may mga puno ng saging para umihi. Ano ba nangyari sa'yo? Narinig ko yung sigaw mo kaya nagdali-dali na ako. Lola, may nakita ho akong dila na mahaba. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Lola.
Dumampi pa nga po sa paanan ko eh. O nasaan na? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa sinabi niya, Lola. Dahil totoo ang sinasabi ko, Ian. Hindi naman sa naniniwala ako. Nag-aalala ako. Baka naman hindi yun dila. Baka ahas yun. Ahas ho? Oo, uso ang ahas tulog dito. Nako, kung saan-saan yun gumagapang. Palagay ko nga tama ka dyan, Lola. Baka nga ahas lang yun. Pero, alam ko naman ho ang itsura ng ahas eh. Malayong-malayo po sa ahas yun nakita ko dahil wala naman pong ulo yun. Baka naman malabo lang ang paningin mo kasi gabi na. Para ho talagang dila yung nakita ko. Mahabang dila. Medyo kulay pink pa nga ho eh. Tapos mapayat. Pwede ba tumigil ka na dyan sa sinasabi mo? Siguro sa sobrang pagod mo lang yan. Tara na, bumalik na tayo sa kwarto nang makapagpahinga ka na. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Dahil malabo ang sinasabi mo. Maniwala ka na lang na baka ahas lang yung nakita mo. Yung pa, mas makatotohanan. Tama si Ian, Iha. Baka sa sobrang pagod mo lang yan kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Pumasok na tayo sa bahay at magpahinga ka na. O tara na, mahal. Okay? Magpahinga na tayo. Masama na sa magiging anak natin yung sobrang pag-aalala at pagpupuyat mo. Huwag mo nang isipin yung nangyari. Isipin mo na lang na namalikmata ka lang. Sige. O tara na. Aalalayan na kita para makabalik na tayo sa kwarto. Ilang gabi na ang nakalipas. Naalimpungatan ako dahil sa lamig ng panahon. Kinapa ko yung kumot pero hindi ko mahagilap. Naisipan ko na baka nalaglag yun sa sahig kaya naman napilitan akong silipin yun sa ilalim. Imbis na yung kumot ang makita ko, isang maitim na nilalang na gumagapang na parang bayawak sa silong ng bahay ang naroroon. Kawayan lang ang sahig ng bahay, kaya may mga siwang. Sapat na para makita ang silong. May buwan din kaya naliliwanagan ang silong. Doon na nangilabot ang buong katawan ko, Kabanong, at binalot na ako ng matinding takot. Oh, ano? Bakit ka sumisigaw dyan? May aswang! May aswang, Ian! Ano? Ano na naman ngayon ang pinagsasabi mo? Maniwala ka! May aswang sa silong ng bahay! Tingnan mo! Sige, teka. Sisilipin ko. Oh, asan dyan? Wala naman ah. Baka nawala na naman. Pero maniwala ka. Meron talaga akong nakita. Gumagapang pa nga siya sa lupa na parang bayawak eh. Tapos maitim yung balat niya na kumikinang pa. Parang naligo siya sa langis na grasa. Ay nako, Mabel, guni-guni mo lang yan. Bakit ba pinipilit mo sa akin guni-guni ko lang yon kung malinaw naman ang nakita ko? Hindi totoo yung nakita mo. Baka namamalikmata ka lang. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Gising na gising ang diwa ko para sabihin mong hindi totoo yon. Ikaw na rin ang nagsabi, gumagapang yun na parang bayawak. Baka bayawak lang talaga yun. Bayawak na hugis tao? Sige nga, sabihin mo kung pwede ba yon? Namalikmata ka lang. Baka naman napadaan na aso lang yun. Kanina bayawak, ngayon aso naman. May mahabang buhok pa nga eh. Kita ng dalawang mata ko yun, Ian. Maniwala ka naman sa akin oh. Aswang talaga yun. Maniwala ka. Walang aswang, Mabel. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Naiinis na ako sa'yo ah. Magkasunod na gabi nang nangyari to sa akin, Ian. Sigurado ako na inaaswang na ako. Aswang? Aswang? Hindi nga totoo yun. Totoo yun! Ano ba? May nakapagsabi sa akin na may aswang dito. At sino naman ang may sabi sa'yo nun? Basta, kung hindi ka naniniwala, pues naniniwala ako. Ngayon na magkasunod na araw ko nang naranasan, sigurado na ako may umaaswang sa akin. Gusto ko nang umalis dito, Ian. Ano? Aalis ka dahil lang sa haka-haka at guni-guni mo na may aswang? Dahil meron talaga.
Nung una, mahaba yung dila. Tapos ngayon, kitang-kita ng dalawang mata ko yung maitim na katawan ng aswang na gumagapang sa silong nitong bahay. Sigurado ko na tiktik na aswang yun. Sumusobra ka na dyan sa sinasabi mo, ha? Naiibang ka na! Ang problema sa'yo, hindi ka naniniwala sa akin. Gusto ko nang umalis dito, Ian. Siguradong itong bata sa tiyan ko ang pinupuntirian ng tiktik na yun. Hindi ako papayag na aalis ka rito dahil dyan sa sinasabi mong aswang na walang katotohanan. Ano? Pero gusto ko nang umalis. Gumagawa ka lang ba ng dahilan para makabalik ka sa Maynila? Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo nalang aminin na hindi mo kayang tagalan ng buhay dito sa probinsya? Kaya ayan, gumagawa ka ng kwento na may aswang para magkaroon ka ng dahilan na umalis dito. Yan pa talaga ang iniisip mo? Dahil hindi nga ako naniniwala sa sinasabi mo, Mabel. Anong akala mo? Pinipeke ko lang tong nararamdaman kong takot? Ewan ko. Basta isa lang ang sigurado ko. Hindi totoo ang aswang. Yang tiktik na sinasabi mong yan, hindi totoo yan. Totoo nga yung nakita ko. Sigurado ko na aswang yun, Ian. Maniwala ka naman sa akin, oh. Hindi naman ako natatakot para sa sarili ko, eh. Natatakot ako para rito sa batang dinadala ko. Sa anak natin. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka mapahamak pa ang baby natin. Maniwala ka naman sa akin, oh. Please. Isirain mo talaga ang buhay na binubuo natin dito sa probinsya para lang sa sinasabi mong aswang? Hindi ko sinisira, okay? Natatakot ako, Ian. Dahil totoo ang sinasabi ko. Inaaswang ako. Itong anak natin ang punteriya niya. Gusto mong maniwala ako sa aswang? O sige, maniniwala ako kapag nakita ko mismo ng mga mata ko. Pero hanggat hindi ko yun nakikita, hindi ako maniniwala sa'yo. Pero, At hanggat hindi mo yun napapatunayan sa akin, hindi tayo aalis sa baryo na to. Maliwanag ba? ang labo mo? Wala ka ba talagang pakialam? Kailangan ko lang naman ng pruwebe na hindi ka lang gumagawa ng kwento para makabalik sa Maynila, Mabel. Hindi nga ako gumagawa lang ng kwento, Ian. Ano bang pinuputok ng butsi mo dyan? Sabi mo, inaaswang ka. Di ba? Nampuntirin ng aswang na yun ang anak natin. Ibig sabihin, babalikan ka pa nun. Yun lang ang hihintayin kong pruweba. Kung inaaswang ka talaga, di babalik yun. Yun lang naman yun, Mabel. Hihintayin pa ba talaga natin na may mangyari sa akin o sa anak natin bago tayo kumilos? Oh, tapos na ang usapan na to, Mabel. Walang aalis dito sa baryo hanggat hindi ko nakikita kung totoo yung sinasabi mo. Natatakot na nga ako. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Anak mo rin naman tong dinadala ko Bakit ba parang ako lang ang nag-aalala? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Basta, yun ang napag-usapan natin. Ano? Anong ginagawa mo? Matutulog ka lang ulit? Ganon-ganon na lang yun? Tapos, tatalikuran mo pa talaga ako? Oo! Dahil kung ayaw mong matulog, pwes, magpatulog ka. Wala akong oras na makinig sa mga kahibangan mo, Mabel. Patutulog na ako. Kaya pwede ba? Huwag kang maingay. Lecheng buhay to, Isang umaga, nagising ako na wala na sa tabi ko si Ian. Hindi ko alam kung nasaan siya pero hinayaan ko na lang dahil alam kong wala rin siyang ibang mapupuntahan dito sa baryo. Lumabas na rin ako ng silid namin para magtimpla ng gatas. Agad ako nagpunta sa kusina para hanapin ang termos. Anong hinahanap mo? Kayo po pala, Lola Edna. May hinahanap lang ho ako. Ano nga ang hinahanap mo? Gatas ho. Saka yung thermos po, Lola. Nako, walang tubig na mainit. Kaunti lang ang napainit ko kanina. Sandali at mag-iinit lang ako ng tubig. Yun pala yung gagawin ko kanina. Nakalimutan ko lang. Mabuti at naghanap ka. Naalala ko tuloy. May kape ho ba kayo, Lola? Kapeng barako sana po. Naglilihi po ata ako sa kapeng barako Yun ho sana ang gusto ko. Kung ganon ihahanap kita sa palengke. Sakto at mamamalengke rin naman ako. Sasama na ho ako. Wag na, lumito ka na lang sa bahay para hindi ka masyadong mapagod.
Hindi na ho, Lola. Bukod ho kasi sa kaping barako, may iba pa ho kasi ako na gustong kainin. Ayoko naman ho na mapagod kayo sa paghahanap nun sa palengke, kaya sasama na lang ho ako. Sigurado ka ba? Opo. Siya, sige. Tara na, bumili muna tayo ng kailangan mo. Mamaya na tayo mag-init ng tubig. Ilang minuto pa ang lalakarin natin kaya mas magandang makaalis na tayo para hindi tirik ang araw pagbalik. Sige ho, Lola. Kukunin ko lang ang itim na balabal ko. Magsusuot ho kayo niyan? Oo, alam mo na. Baka maabutan tayo ng tirik ng araw. Mas maganda na yung handa ako. Ikaw, magsombrero ka rin. Hindi na ho. Hindi pa naman ho ganun kainit eh. O siya, halika na. Siya nga po pala, Lola Edna. Napansin niyo ho ba si Ian? Wala na ho kasi siya sa kwarto namin nung magising ako eh. Naabutan ko siya nung madaling araw na nagkakape. Sabi niya pupunta siya sa kabilang barangay para maghanap ng trabaho. Ah, ganun ho ba? Wala ho kasi siyang nabanggit sa akin na maghahanap siya ng trabaho. Siguro nagpapalamig lang din yon. Narinig ko kasi ang pagtatalo niyo. Pero hindi na ako nakialam pa dahil alam kong away niyo yung mag-asawa. Ah, ganun ho ba? Pasensya na ho. Wala yun. Hindi ho kasi siya naniniwala sa akin na may nakita akong aswang sa silong. Walang aswang, Mabel. Pati ho ba kayo hindi naniniwala sa akin? Sa tanda kong ito, wala pa naman akong nababalitaan na aswang dito sa baryo namin. Sigurado ho ba kayo? May nakapagsabi ho kasi sa akin na meron ditong aswang. Mga gawa-gawa lang na kwento yon. Alam mo naman sa mga probinsya na katulad nito, usong-uso ang ganong mga paniniwala. Hindi na lang ako umimik pa sa sinabi ni Lola Edna. Hindi ko na rin siya pinipilit na maniwala. Basta ako, alam ko kung ano ang nakita ko kaya kailangan kong kumilos. Kailangan ay may gawin ako para na rin sa kaligtasan ko at ng anak namin. Pagkarating sa palengke, naghiwalay na kami ni Lola Edna sa pamimili. Bumili ako ng asin at ilang pirasong paa ng manok at saka nauna na rin akong umuwi. Hindi ko naman inaasahan na habang abala ko sa bahay ay sumulpot na si Ian. Oh, anong ginagawa mo, Mabel? Ikaw pala yan, Ian. Asin ba yan? Oo. Saan galing yan? Walang asin sa pamamahay na to ah. Bumili ako kanina sa palengke. Ha? Nasa si Lola Edna? Namimili pa siya sa palengke kaya nauna na akong umuwi. At ano naman yan? Bakit tinatanggal mo ang kuko ng manok? Susunugin ko to at gagawing abo. Pagkatapos, dudurugin ko kasama ng asin at ihahalo ko sa baby oil. Ha? Teka, para saan ba yung ginagawa mo? Pangontra to. Pangontra? Pangontra saan? Sa aswang. Ano? Natutunan ko to sa namayapa kong lola. Kahit papano, may naituro siya sa akin noon kung paano gumawa ng pangontra sa aswang. Buti nga at natatandaan ko pa eh. Hindi pwede. Aray! Ano ba? Bakit kailangan mo hawakan ng mahigpit ang pulsuhan ko? Bitawan mo nga ako, Ian! Nasasaktan ako! Itigil mo yung ginagawa mo ngayon din. Bakit? Hindi ka pwedeng gumawa ng kung ano-ano sa pamamahay na to ah. Dahil hindi mo naman to bahay eh. Baka nakakalimutan mo, nakikitira lang tayo dito. Dahil lang ba doon? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala? Alam mo bang bawal si Lola Edna sa asin pero heto, tingnan mo nga, may asin ka pang binili. Hindi ko naman to ihahalo sa pagkain ah. Ihahalo ko lang to dito sa ginagawa kong pangontra sa aswang. Aswang, aswang! Puro aswang na lang yung bukang bibig mo! Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka dahil lang sa bumili ako ng asin. Kung yun lang naman ang problema, di pagkatapos nitong ginagawa ko, itatapon ko rin tong natirang asin. Kaya pwede ba? Bitawan mo na ako? Hindi mo ba ako narinig? Hindi mo na itutuloy ang ginagawa mo.
Aray, ano ba? Nasasaktan na ako, Ian. Bitawan mo nga ako. Talagang masasaktan ka kung hindi ka makikinig sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit mo kinukuha ang mga yan? Teka lang. Saan mo dadalhin yan? Itatapon ko ang lahat ng ito. Hindi to pwede maabutan dito ni Lola Edna. Ano? Teka lang. Ano ba? Ibalik mo nga yan, Ian. Bitiwan mo ako! Tabi! Huwag kang humarang sa daraanan ko, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit kumikilos ka ng ganyan ngayon, Ian. Ano bang masama sa ginagawa ko? Gumagawa lang naman ako ng pakontra. Para lang yun sa kaligtasan ko at ng baby natin. Walang kailangan ng pangontra dahil walang aswang. Tumabi ka! Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Pero gusto kong gumawa ng pangontra. Mapapanatag ako kung meron akong pangontra. Hindi ka pwede magdala-dala ng kung ano-ano dito sa bahay dahil uulitin ko, nakikitira lang tayo dito. Baka mapalayas pa tayo ni Lola Edna nang wala sa oras eh. Kaya wala ka na magagawa. Itatapon ko to sa ayaw at sa gusto mo. Teka, saan ka pupunta? Saan mo yan itatapon? Doon sa CR. Sa mismong bowl. Para wala ka ng habol pa. Ano? Teka lang! Huwag mo akong pigilan. Wag! O ayan, natapon ko na. Ngayon mo subukang dukutin yung asin at yung kuko ng manok dyan sa mismong bowl. Walang iya ka. Hindi na kita maintindihan. Talaga bang wala kang pakialam sa kaligtasan ng anak mo? Wala ngang aswang. Wala. Yun ang itatak mo sa kukote mo, Mabel. Teka, at saan ka naman pupunta? Sa palengke. Susunduin ko si Lola Edna. Tabi! Niiyak na ako pero pinigilan ko lang Kabanong. Kung akala niya kasi ay susuko na ako, nagkakamali siya. Dali-dali akong gumawa ng pangalawang pangontra na hindi kinakailangan ng asin o kuko ng manok. Buti na lang ay may isa pa akong alam. Kinuha ko yung baby oil at nilagyan ko yun ng holy water na lagi kong dala sa bag at saka isinalang sa kalan. Pinakulo ko lang yun ng konti bago muling ibinalik sa lagayan. Bago matulog ay pinahid ko yun sa katawan ko kung saan hindi ko inaasahan na iepekto kagad yun kinagabihan. Ang init ng katawan ko. Ito na yata yung palatandaan na may aswang sa paligid. Ito yung hudyat ng ginawa kong pangontra na pinahid sa katawan. Tama ba ako? Kailangan kong gisingin si Ian para makita niya mismo ang aswang. Teka, nasan si Ian? Asan siya? Bakit wala na naman siya dito sa tabi ko? Lalong umiinit ang katawan ko. Dapat may panlaban ako sa aswang kung sakaling atakihin niya ako. Tama, bawang. Kailangan ko ng bawang o kahit na anong kutsilyo. Kailangan kong pumunta sa kusina. Lola Edna, ano hong ginagawa niyo dito sa harapan ng kwarto namin? Pinababantayan ka sa akin ni Ian. Anong nangyayari sa'yo? Ang init lang ho ng pakiramdam ko. Saan ka ba pupunta? Mukhang lalabas ka na naman. May kukunin lang ho sana. Ano naman yon at ako na ang kukuha? Teka, ayos lang ho ba kayo, Lola? Bakit ganyan ho kayo makatingin sa akin? May pinahid ka ba sa katawan mo? Ho? Sabi mo kasi mainit ang pakiramdam mo at saka pinagpapawisan ka rin. Wala po akong pinahid. Sigurado ka? Hindi ko ho nagugustuhan ang mga tingin niyo sa akin ngayon, Lola. Hindi ko rin nagugustuhan ang pagsuway mo sa mga sinasabi sa'yo ni Ian. Nasaan ho ba si Ian? Nasaan? Anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ho ako. Ano? Nahihilo ako. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari, Kabanong. Basta umikot na lang ang paningin ko at wala na akong naramdaman pa. Sa sunod na pagmulat ko, maliwanag na ang paligid. Agad na nakita ko si Ian sa gilid ng kama habang palakad-lakad siya ng pabalik-balik.
Nakatayo naman sa may hindi kalayuan si Lola Edna. Mahal, anong problema? Anong nangyayari? Mabel, Anong problema? Bakit parang aligaga ka? teka, huwag ka munang bumangon. Bakit parang nanghihina ako? Hindi ko masyadong magalaw ang buong katawan ko. Dinugo ka. Ano? Huwag mo nang pilitin na bumangon, mahal. Teka, paano nangyari na dinugo ako? Wala na ba ang baby natin? Sumagot ka, Ian. Hindi pwede mangyari yon. Hindi kami papayag ni Lola Edna na mawala ang baby natin, Mabel. Hindi, Iha. Nandyan pa ang anak nyo ni Ian. Buti na nga lang at naagapan. Totoo po bang sinasabi niyo, Lola Edna? At saka, paano ho kayo nakakasigurado? Nang mawalan ka ng malay, naagapan na agad namin ni Ian. Mabuti na lang at mahigpit ang kapit ng bata. Mabuti na lang at huminto rin ka agad ang pagdurugo mo. Dahil kung nagpatuloy yon, siguradong malalagay sa peligro ang buhay ng sanggol, pati na rin ang buhay mo. Akala ko, tuluyan ang nawala ang baby namin. Akala ko, nung sinabi mo na dinugo ako akala ko talaga inatake na ako ng tiktik. Dahil alam na alam kong nasa paligid ko lang ang tiktik. Nasisigurado ko yon, Ian. Yan, ayan ka na naman eh. Tik-tik na naman ang bukang bibig mo. Aswang na naman ang nasa isip mo. Masyado ka nagpapa-stress dyan sa aswang-aswang na yan eh. Kaya tingnan mo nangyari sa iyo, Mabel. Munti ka na mapahamak ang anak natin. Tama si Ian, Mabel. Dahil sa sobrang pag-aalala mo, kaya ka siguro dinugo. Masyado ka nag-iisip na anumang oras aatake ang aswang sa'yo. Kaya yun at yun na lang ang inaalala mo. Nagiging paranoid ka na nang hindi mo namamalayan eh. Pasensya na, Ian. Pasensya na rin po, Lola. Alam kong kasalanan ko ang nangyari sa akin. At sa tingin ko, mas maganda siguro kung matingnan ako ng doktor. Ano? Anong doktor ang pinagsasabi mo dyan? Gusto kong malaman kung ligtas ba talaga ang baby natin. Ligtas nga ang baby natin. Hindi ka man nakikinig? Sinabi na nga ni Lola Edna, di ba? Dating manggagamot naman si Lola Edna kaya panatag ako na alam niya ang ginagawa niya. Pero gusto ko ring malaman kung ano ba ang tunay na naging dahilan ng pagdurugo ko, Ian. Hindi mo rin ba narinig ang sinabi ko? Masyado ka kasi nagpapaka-stress dyan sa mga aswang na yan eh. Kaya tingnan mo kung anong naibibigay nun sa katawan mo. Yun lang naman ang nakikita kong dahilan eh. Gaya ng sinabi ko, napaparanoid ka na. Mas maganda pa rin kung madadala ako sa ospital. Bakit? Sa tingin mo ba may sapat na pera tayo? Kung ganon, kahit hindi mo na ako mismong sa ospital dalhin, kahit sa klinik na lang, gusto ko lang talaga mapanatag ang loob ko na walang nangyaring masama sa baby natin. Malayo ang klinik dito. Gagastos pa tayo ng malaki sa pag-arkila pa lang ng masasakyan. Tama si Ian, Iha. Ipanatag mo na ang loob mo dahil nasisigurado ko sa'yo na ligtas ang bata sa sinapupunan mo. Hindi naman hahayaan ni Ian na mapahamak yan. Kaya pwede ba? Makinig ka na lang. Huwag na yung kung ano-ano pa yung i-request mo dyan. Magiging maayos din ng lahat kung makikinig ka lang at huwag nang matigas ang ulo mo. At sa ngayon, wala kang ibang iisipin kundi ang magpahinga lang ng mabuti, Mabel. Meron din akong pinapakuluan ng mga halamang gamot sa labas. Regular mo lang na inumin yon at tiyak na babalik agad ang lakas mo. Mga halamang gamot po? Oo, mabisa ang mga yon sa pagpapabalik ng lakas. Kaya nang sinabi ni Ian, manggagamot ako dati kaya wala ka nang dapat na alalahanin. Basta inumin mo lang yung pinapainom sa'yo ni Lola Edna. Sige ho. At uunahan na rin kita ha. Makakaramdam ka ng madalas na pagkaantok sa tuwing iinumin mo ang mga halamang gamot na yon. Po? Pero ayoko ho sana yung madalas akong inaantok. Normal lang din naman yun, mahal.
Talagang kapag buntis naman nagiging antukin, di ba? At saka, kailangan mo nga ng mas maraming pahinga para bumalik agad ang dati mong sigla. Yun kasi talaga ang kailangan mo, Iha. Huwag ka ng marami pang angal, mahal, okay? Sumunod ka na lang. Gaya ng sinabi ko, hindi ako papayag na may mangyari sa'yo at sa anak natin. Itong anak natin ang pinaka-importante para sa akin ngayon. Sige, mahal. 6:00 pa lang ng hapon ay pinapainom na ako ni Lola Edna ng halamang gamot, kaya nakakatulog talaga ako kagad. Ramdam ko naman na lumalakas talaga ako sa iniinom ko, kaya pinagpapatuloy ko lang yon. Kasabay rin naman ang pagkain na masusustansyang pagkain. Hanggang isang gabi, isang kalusko sa loob ng silid namin ang nagpagising sa akin. Sa pagmulat pa lang ng mga mata ko, kakaibang sakit na agad ang dumaloy sa puson ko. Nang lingunin ko ang tiyan ko, may nakapasok ng mahabang dila sa pusod ko. Agad akong napabalikwas at mabilis na hinuwakan ng dila na yon para pigilan yon. May tiktik! Tiktik! May tiktik dito! Ian! Nasaan na naman si Ian? Saan na naman ba siya nagpunta? Bitiwan mo ang dila ka! Ian! Ian! Asan ka ba? Tulungan mo ako! Nandito ang tiktik! Inaatake niya ako! Bitiwan mo ka! Aswang! Hindi ko bibitiwan ang dila mo dahil alam kong sa oras na gawin ko yon, kakainin mo ang anak ko! Kailangan ko na makain ang anak mo. Ayoko na sayangin pa ang kabihugan ang buwan ngayong linggo. Kailangan ko na makain ang sanggol. Sa tingin mo ba papayag akong gawin yun sa anak ko? Pwes nagkakamali ka! Magkakamatayan muna tayo! Bitiwan mo ang dila ko! Lalabanan kita hanggat sa makakaya ko! Hindi ako papayag na may magawa kang masama sa akin o sa anak ko! Hayaan mo nang kainin ko ang anak mo! Kailangan ko yan! Manigas kang tik-tik ka! Heto ang unan! Ito ang kainin mo! Talagang ginagalit mo ako! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Papatayin na rin kita kung kailangan. Yung holy water! Tama! Nasaan ang bag ko? Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Aray! Sa akin lang ang bata sa sinapupunan mo! Akin lang ang anak ko! Heto ang sayo! Rosario! Buti na lang at laging nasa ilalim ng unan ko ang rosaryo na to. Yan! Tama! Umatras ka! Huwag mo akong lalapitan! Hindi na ako makakapayag na makawala ka pa. Hindi ko na kayang maghintay pa hanggang sa susunod na kabilugan ng buwan. Kaya kailangan ko nang makain ang anak mo! Ah, talaga? Pwes kung akala mo, itong rosaryo lang na to ang panlabang ko sa'yo, nagkakamali ka! Heto pa! Ano yan? Holy water! Panlaban sa mga katulad mong aswang! Heto sa'yo! Aray! Aray! Tama na! Yan ang nababagay sa iyong halimaw ka! Pati ang anak kong hindi pa nasisilang, gagawan mo ng masama! Tama na! Aray! Napapaso ako! Ian! Ian! Tulungan mo ako! Lola Edna! Nasaan ho kayo? Nandito ang tiktik sa kwarto ko! Tulungan niyo ako! Aray! Tama na! Huwag ka nang umasa na may tutulong pa sa'yo! Kung walang tutulong sa akin, tutulungan ko ang sarili ko! Heto pa ang sayo! Ayan! Maligo ka sa holy water! Tama na! Teka! Saan ka pupunta? Dito ka lang! Bumalik ka rito! Aray! Ano to? Nagagamit niya rin ang dila niya na pangpulupot sa akin? Alisin mo tong dila mo sa pulsuhan ko! Halimaw! Dito ka lang! Wala kang ibang pupuntahan! Tigil-tigilan mo na akong halimaw ka! Hindi mo makakain ang anak ko! Heto! Itong holy water ang tikman mo! Tingnan lang natin kung masarapan ka!
Ang dila ko! Ang dila ko! Napapaso ang dila ko! Yan ang nababagay sa iyong tiktik ka! Aray! Ang init! Kailangan ko na makaalis dito. Aray! Asan ka? Bumalik ka dito! Bumalik ka dito, Mabel! Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng ganitong oras. Pero bahala na. Kailangan kong makalayo rito. Ililigtas kita, anak ko. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Kumapit ka lang, ha? Si Mami na ang bahala. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng tiktik na yon. Bumalik ka rito! Hindi ka na pwedeng makatakas pa sa poder ko! Mabel! Alanganin na ang oras ng gabing yon, pero patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Nakakaramdam na ako ng pagod pero hindi pa rin ako humihinto dahil sa takot na baka sinusundan pa rin ako ng tiktik. Hindi nagtagal ay may natanaw na akong isang maliit na bahay kubo na bukas ang ilaw. Hindi na ako nagdalawang isip na puntahan yon at sunod-sunod na kinatok ang pinto. Tao po! Tao po! Tulungan niyo po ako! Pagbuksan niyo po ako ng pinto kung sino man ang tao sa loob! Parang awan niyo na ho! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Sino ba yan? Iha? Teka, ikaw po si Manong Roy, tama ba? Yung nakausap ko nung unang araw ko rito sa baryo? Ako nga, ano ba nangyari sa'yo? Pwede ho ba akong pumasok? Sige, pasok. Pumasok ka, Iha. Salamat po. Anong nangyari sa'yo? Madaling araw na. May nangyari bang hindi maganda? Hindi ho kayo maniniwala sa sasabihin ko, Manong Roy. Pero totoo po ang aswang. Totoo po ang tiktik. Inatake niya ako. Gusto niyang sipsipin ang bata sa sinapupunan ko. Tama ba narinig ko? O anak, bumalik ka na sa pagtulog mo. Ako nang bahala rito. Sinabi ko na sa iyo eh. Binalaan na kita. Hindi ka nakinig sa akin. Mari, Pupuntiriyain ka ng tiktik dahil katulad ng sinabi ko. Ikaw lang ang nag-iisang buntis dito sa baryo. Hindi ka nakinig sa akin eh. Hindi ko alam na mangyayari talaga yun. kumalma ka. Etong tubig, Iha. Salamat po. Kumusta ang anak mo? Nakuha ba ng tiktik ang gusto niya? Hindi. Nalabanan ko siya kanina. Gaya ho ng sinabi ko, may kaalaman din ako ng konti tungkol sa mga aswang na yan, kaya alam ko kung paano sila lalabanan. Babalikan ka pa rin ng tiktik na yon. Ano? Kung akala mo nakatakas ka na sa tiktik, nagkakamali ka. Babalik at babalik yon para makuha ang anak mo. Hindi ako papayag na mangyari yun. Anak, huwag mo na siyang takutin. Hindi ko siya tinatakot, Tay. Totoo lang ang sinasabi ko. Hindi mo kasi alam kung gaano kadesperada ang isang tiktik na makain ng isang sanggol. Alam mo ba, kakainin lang niya ang bata sa sinapupunan mo para lang mapawi ang gutom niya. Kung yun ang inaakala mo, pues, nagkakamali ka ron. Anong ibig mong sabihin, Marie? Marami ka pa talagang hindi alam sa aswang na tiktik. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dito sa baryo na to at huwag ka nang babalik pa. Aray! Anong nangyayari sa'yo, Iha? Sumasakit ho ang puson ko eh. Naninigas ang tiyan ko. Masamang senyales yan. Siguro dahil sa sobrang stress at pagtakbo mo ng malayo. Kailangan mo na magpahinga, Iha. Pero ayoko hong bumalik sa bahay. Doon ho ako ilang beses na inaswang eh. At sa tingin mo ba, hindi ka masusundan dito? Nasaan ba ang asawa mo? Lagi ho siyang nawawala eh. Hindi ko rin ho alam. Minsan pag nagigising ako, wala na siya sa tabi ko. Hindi kaya ang asawa mo ang aswang? Ha? Marie, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tumigil ka na dyan at bumalik ka na sa pagtulog. Sige na. Nagtataka lang naman ako kung bakit siya nahahayaan ng asawa niyang buntis na mag-isa. At bakit lagi siyang nawawala.
Babae ang Tiktik. Nasisiguro ko yun dahil mahaba ang itim na itim niyang buhok. Malabo na ang asawa kong tinutukoy mong aswang. Nag-aalala din naman siya sa kalagayan ko. Baka nga hinahanap na niya ako. Pero hindi ko pa kayang umuwi at bumalik sa bahay. Kung gano'n dumito ka na muna. Manatili ka muna rito hanggang kailan mo gusto. Sigurado ho ba kayo sa inaalok niyo, Manong Roy? Oo naman. Kung pinaghahanap ka ng asawa mo, sigurado ko na mahahanap ka rin niya kaagad. Baka nga bukas na bukas din nasa labas na siya ng pinto ng bahay ko. Kung ganun, maraming salamat po, Manong Roy. Wala yun. Sige na, magpahinga ka na. Hindi magandang sinyalis ng paninigas ng tiyan mo. Kaya kailangan mo na magpahinga at umiwas sa nagpapa-stress sa'yo, iha. Sige ho. Halika, sasama na kita sa kwarto mo. Marie, bumalik ka na rin sa pagtulog, anak. Sige na. Hindi malabong sugurin tayo ng Tiktik dito, Tay. Hanggat nasa poder natin ang buntis na yan, babalikan niya ng aswang. Hindi ba't magandang pagkakataon na rin yon? Sisiguraduhin ko na meron na tayong laban ngayon sa aswang na yan, anak. Hindi na nila tayo masasaktan. Hindi ka na nila masasaktan. O kahit na itong si Mabel. Teka, ano hong ibig niyong sabihin, Manong Roy? Minsan na ho ba kayong nasaktan ng Tiktik? Ay nako, mahabang kwento, iha. Gusto ko hong malaman. Kung pwede sana. Hindi naman talaga baliw ang anak ko Matino ang pag-iisip niya noon. Iniwan siya ng lalaki na nakabuntis sa kanya pero kahit ganon, maluwag kong tinanggap ang pagbubuntis niya. Masaya rin si Marina magiging ina na siya. Marami na kaming plano sa magiging apo ko. Ang kaso nga lang, isang gabi, nung inabot ako ng madaling araw sa pag-aani ng pakwan. Pagka-uwi ko sinabi niyang inatake siya ng aswang na Tiktik. Ang sabi niyo ho sa akin nung una, hindi kayo sigurado kung nagsasabi ba ng totoo o hindi si Marie. Kaya hindi niyo ako pinipilit na maniwala. Dahil hindi ko naman nakita mismo yung pagkatake ng Tiktik sa kanya. Nakita ko lang siyang umiiyak at duguan Nung una, iniisip ko na baka na-depress lang siya. Baka nililihim niya lang sa akin na masama talaga ang loob niya nang iwan siya ng nakabuntis sa kanya. Tapos, ngayon niya lang dinadamdam lahat. Kaya siya nasiraan ng bait. Totoong sinasabi ko. Totoo. Inatake rin ako ng Tiktik. Walang awa niyang sinipsip ang anak ko habang nasa bubong siya. Hindi ko makakalimutan yung nakakakilabot niyang ngiti. Matapos siyang makain ng anak ko. Ngilitian niya ako na para bang kulang na lang ay magpasalamat siya sa akin. Dahil ibinigay ko sa kanya ng walang kahirap-hirap ang buhay ng anak ko. O anak, kumalma ka lang. At doon ko naisip kung bakit siya tuwang-tuwa. Bakit? Dahil nakita mismo ng mga mata ko kung anong nangyayaring pagbabago sa itsura ng Tiktik. Anong nangyari? Nagbago ang mukha niya. Naging... Aray! Naninigas na naman ang tiyan ko. Aray! Nako, kailangan mo na talaga magpahinga, Mabel. Halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Sige ho. Tama ng pag-uusap na to ha, at unahin mo na ang pagpapahinga. Unahin mo ang kapakanan ng anak mo, Mabel. Opo, Manong Roy. Salamat po ulit. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Mang Roy para sa aming dalawa ni Marie, sunod-sunod at malalakas na katok ang bumulabog sa tahimik naming umaga. Mabel! Mabel! Nandiyan ka ba sa loob? Lumabas ka dyan! Si Ian. Siya na ba yung asawa mo? Opo, Manong Roy. Mukhang mabilis ka niyang nahanap Tamang hinala ko na masusundukan niya kaagad. Mabel! Mabel! Labasin mo ako dito! Kakausapin ko lang ho muna siya. Gusto mo bang papasukin ko siya rito sa loob para dito na kayo mag-usap? Hindi na ho, Manong Roy. Sa labas na lang ho. Ay, sige. Ian. Salamat naman at nahanap na kita. Kagabi pa kita hinahanap Pwede bang doon tayo sa malayo-layo mag-usap? Nakakahiya rito sa may-ari ng bahay Bakit kailangan pa natin sa malayo mag-usap? Kung pwede naman nasa bahay na tayo mag-usap. Hindi na ako babalik sa bahay na yon, Ian.
Ano? Anong hindi? Sundan mo ko at doon tayo mag-usap. O sige, Gaya ng sinabi ko, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi mo alam kung anong dinanas ko kagabi. Inaatake ako ng aswang na tiktik. Munti ka nang makain ng anak natin. Tapos ano? Ni hindi kita mahagilap kung nasan ka na naman. Nasan ka kagabi? Ha? ha? Ay, hindi na kita ginising kagabi kasi alam kong hindi mo ako papayagan eh. Na ano? Sinundo kasi ako ng mga kakilala ko. Yung kababata ko, niyaya niya ako mag-inuman kami. Yun. At saka, alam ko kasi na kailangan mo talaga magpahinga kaya mas pinili kong hindi na lang magpaalam pa sa'yo. Si Lola Edna. Nasaan si Lola Edna nun? Ha? Sinundo niya pala ako nung 10 oras na ng gabi. Nag-aalala raw siya na baka magising ka na wala ako sa tabi mo. At nung sinundo niya ako, doon kayo natake ng tiktik. Ha? Paano mo nalaman? At naniniwala ka na sa akin ngayon tungkol sa tiktik na yun? Hindi nga ako naniniwala. Pero kung yun ang naging dahilan mo para umalis ka ng bahay kagabi, baka nga. Baka nga nagsasabi ka ng totoo. Dahil nagsasabi nga ako ng totoo. Kaya nga umuwi na tayo sa bahay. Simula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Pangako yan. Hindi na iyan. Hindi na ako babalik doon. Ano? Madalas ko nang nararamdaman ng pananakit ng tiyan ko. Kung magpapatuloy pa ang karanasan ko na maaswang gabi-gabi, baka hindi ko nakayanin pa. At saan ka titira? Dito? Sa mga taong hindi mo naman kilala? Sa ngayon, oo. Dahil gusto kitang bigyan ng 2 araw para pagdesisyonan mo kung sasama ka ba pabalik sa akin sa Maynila. Ano? Ano pumasok sa kukote mo para magdesisyon ka ng ganyan, Mabel? Ako ang nakakaranas na maaswang ng paulit-ulit, Ian. Hindi ikaw. Ako ang may dala ng anak natin ngayon. Hindi ikaw. Ako ang nakakaramdam ng sakit at pag-aalala sa pwedeng mangyari sa anak natin. Hindi ikaw. Kaya sa tingin ko naman, may karapatan ako magdesisyon. Hindi! Hindi ka aalis! Hindi ka babalik sa Maynila! Umuwi na tayo! Aray! Aray! Ano ba, Ian? Bitiwan mo nga ang braso ko! Nasasaktan ako! Uuwi na nga tayo! Hindi ako papayag! Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mabel? Hindi siya sasama sa'yo! Hindi mo siya pwedeng pilitin! At bakit? Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam dito? Siya ang taong tumulong sa akin kagabi nung wala ka. Nung wala akong mapuntahan pagkatapos ako atakihin ng tiktik sa bahay ni Lola Edna. Baka naman nilason na ng matandang yan ang isip mo. Kaya ayaw mo na umuwi, Mabel. Hindi totoo yan. Desisyon ko na hindi umuwi. Desisyon ko na bumalik sa Maynila. Kasama ka man o hindi, kapag hindi nagbago ang isip mo, Ian. Kaya pag-isipan mong mabuti. Kung mananatili ka rito o kung sasama ka sa akin. Dahil uulitin ko, hindi na ako babalik pa sa bahay na yon. Pagsisisihan mo to, Mabel. Pagsisisihan mo to. Mas magsisisi ako kapag wala akong ginawa at mapahamak ang anak ko. Bahala ka sa buhay mo. Sige na, aalis na ako. Kahit yan ang sagot mo, hihintayin pa rin kita sa loob ng 2 araw. Ano, ayos ka lang ba, Iha? Umalis na siya. Ayos lang ho ako. Huwag ka masyadong emosyonal. Baka sumakit na naman ang tiyan mo. Ayos lang ho ba na dumito muna ako sa loob ng 2 araw habang hinihintay ko po siya na makapagdesisyon, Manong Roy? Oo naman. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Halika, pumasok na tayo. Luto ng almusal. Sige ho. Hindi mo naman tinanong ang asawa mo kung paano kanya nahanap ka agad. Ha? Hindi ka ba nagtataka kung gaano siya kasigurado na dito ka nagtatago sa bahay namin? Ang sabi niya, kagabi pa raw niya ako hinahanap. At naniwala ka naman. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kanina na may kasama pa kayong matandang babae sa loob ng bahay niyo. Oo, lola niya, si Lola Edna. Lola niya ba talaga? Yun ang sabi sa akin ni Ian. Marie,
Ano ba yung sinasabi mo? Ganun ka nakakasigurado na lola niya ang matandang kasama niyo? Hindi ko makuha ang ipinupunto mo. Dahil lang sa sinabi niya kaya naniwala ka naman kaagad? Nasaan na matandang yung kagabi? Nasaan siya habang inaatake ka ng aswang? Sabi ni Ian, sinusundo siya ni Lola Edna sa inuman. Kaya wala rin siya sa bahay. Sabi na naman ng lalaking yun at naniwala ka naman talaga kaagad. Tama na yan, Marie. Tama na muna yan. Kailangan ng kumain ni Mabel. Baka kumapano na naman siya kung hindi pa siya makakakain. At saka, lumalamig na ang sabaw, oh. Tara, kumain na muna tayo. Naghahanda na kaming matulog ng gabing yon, Kabanong. Buong akala ko talaga ay mapapanatag na ang gabi ko sa bahay ni Manong Roy, pero doon ako nagkamali. Sabay-sabay kaming napabangon nang marinig namin na may kumakaluskos sa bubong. May nakita na kaming anino na mabilis na dumaan sa may pinto na bigla ring nawala. Ilabas niyo ang nag-iisang babaeng buntis kung ayaw niyong masaktan din kayo. Ay, ang tiktik! Boses yun ng tiktik! Tama si Marie, Manong Roy. Nandito ang tiktik. Kung ganon, sa wakas, makakaharap ko na siya. Tay, natatakot ako! Ilabas niyo ang babaeng buntis! Ayun siya! Ayun ang mapupulang mata niya na nakasilip sa bubong natin, Tay! Tay, natatakot ako! Ipikit mo ang mga mata mo, Marie. Nandito kami ni Manong Roy. Hindi ka namin pababayaan. Tumabi muna kayo dyan. Iangat ko lang tong papag. Anong kinukuha niyo dyan, Manong Roy? Yung buntot ng pagi. Buntot ng pagi? Pantaboy sa aswang yan, tama po ba? Oo, matagal ko na itong nabili sa kumpare ko. Hindi man ako naniwala noon sa aswang na umatake kay Marie. Nagpasigurado pa rin ako para lang maging handa kung sakali man. Ayun na yung dila niya! Umahaba na yung dila niya! Papunta siya sa'yo! Kakainin niya ang anak mo! Ako ang harapin mo, tiktik ka! Hindi ako papayag na may masaktan ka kahit isa man sa kanila! Ibalik niyo ang pagmamayari ko! Walang sayo, halimaw ka! Akin ang anak ko! Akin lang! Sige, ilapit mo ang dila mo rito nang mahati yan sa gitna! Dito ka lang, Marie. Kukuha lang ako ng asin. Tutulungan ko si Manong Roy na kalabanin ng tiktik. Akala mo natatakot kami sa'yo? Doon ka nagkakamali! Ako ang harapin mo! Lalabasin kita dyan! Hindi ako natatakot sa'yo! Sasama ako sa'yo, Manong Roy. Heto ang asin. Bumaba ka dyan! Ako ang harapin mong halimaw ka! Nakikita mo tong hawak kong latigo? Ihahampas ko sa'yo to! Akala mo mapipigilan mo ko, tanda? Nagkakamali ka! Ayan na! Pasugod na ulit ang mahabang dila niya, Manong Roy! Manong Roy! Naipulupot niya ang dila niya sa kamay mo! Hindi ko maihampas sa kanyang buntot ng pagi. Pinipigilan niya ako. Bitiwan mo si Manong Roy! Heto ang asin sa'yo! Ipapahid ko to sa dila mo! Ang dila ka! Tay! May isang aswang pa rito! Ang anak ko! Ha? Dalawang aswang? Dalawang tiktik? Kailangan kong puntahan ang anak ko! Sige, Manong Roy. Ako na ang bahala sa isang to. Kaya ko na ho to. Puntahan niyo na ho si Marie. Sigurado ka ba, Mabel? Sigurado ho ako. Sige! Hoy! Ikaw na tiktik ka! Tigil-tigilan mo na ako, ah! Pwede ba? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang bata sa tiyan mo! Talagang tumalon ka pa mula sa bubong, ha? Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mong paliguan kita ng asin! Hindi ko sasayangin ang kabilugan ng buwan ngayong linggo! Hindi na ako makapaghihintay pa! Mabilis na humaba na naman ang dila ng tiktik. Sinubukan ko yun na batuhin ng asin pero pagewang-gewang yun na lumapit sa akin, kaya hindi natatamaan. Nang akala ko'y makakalapit na yun ng tuluyan, isang malakas na hampas ng buntot ng pagi ang sumulpot. Doon ko na lang namalayan na nakabalik na pala si Manong Roy at kasama niya na ngayon si Marie. Ang dila ko! Aray! Manong Roy! Ayos ka lang ba, Mabel? Ayos lang ho ako. Mabuti ho at nakabalik kayo agad.
Natamaan ko rin kasi ng buntot pagi yung isa pang aswang sa loob ng bahay. Sa tingin ko hindi niya inaasahan na may panlaban tayo sa kanila kaya tumakbo rin siya at kagad na tumakas. Tumatakas na ang isa pang aswang! Oo nga! Hoy! Bumalik kayo rito! Hindi pa tayo tapos! Hayaan na muna natin sila makatakas. Bakit ho? Parehong napuruan silang dalawa Sigurado ko na matatagalan sila bago bumalik at tumatake ulit. Sige na, pumasok na ulit tayo sa loob. Sige ho. Tara na, ikakandado ko na ang bahay. Pasensya na ho sa nangyari, Manong Roy. Pasensya na ho kung dahil sa akin nalagay rin sa kapahamakan ng buhay niyo ni Marie. Walang problema doon, Iha. Masaya pa nga ako na nakatulong ako sa iyo Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ko ho alam ang gagawin ko. Teka, alam mo bang dalawang aswang na pumupuntirya sa iyo? Hindi ko ho alam, Manong Roy. Kahit ho ako nagulat. Parehong mahabang buhok na tiktik lang ho ang umaatake sa akin. Kaya nasisigurado ko ho na babae yun. Lalaki. Lalaki naman yung nasa loob ng bahay natin kanina. Maikli kasi ang buhok niya Kung ganun, dalawa pala ang aswang na gusto kong patayin. Hindi ka ang gusto nilang patayin kung hindi ang bata na nasa tiyan mo. Sinabi ko naman kasi sa iyo babalik at babalik ang aswang na yon. Hindi ka nila titigilan. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na sa lugar na ito. Magpakalayo-layo ka na. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Naiintindihan kita, Marie. Nahihiya nga ako sa inyo dahil nadamay kayo. Hayaan nyo, bukas na bukas din, aalis na ako rito. Babalik na ako sa Maynila. Ano? Akala ko ba sa Makaloka pa aalis dahil hihintayin mo yung desisyon ng kinakasama mo? Naghihintay lang siya sa wala. Mare, ano ba? Totoo naman ho ang sinabi ng anak nyo, Manong Roy. Mukhang wala naman ho talagang balak na pumayag si Ian. At saka, habang tumatagal po ang pananatili ko rito sa inyo, tiyak na madadamay at madadamay kayo. Kasi katulad din ho ng sinabi ni Marie, babalik at babalik ang aswang. Pero hindi ka naman namin inuobliga na umalis Yun ang tamang gawin niya, Tay. Mamamatay ang anak niya kapag nanatili pa siya rito. At hindi ko nahihintayin na mangyari yun. Buo na ho ang desisyon ko na aalis na ako bukas. O sige, kung hindi na kita mapipigilan bahala ka. Maraming salamat ho talaga, Manong Roy. Huwag ka mag-alala. Iatid ka namin mismo sa sakayan para masigurado namin na makakalis ka sa baryo na to ng ligtas. Sige ho, tatanawin ko ho to na malaking utang na loob sa inyo. Kinabukasan, bandang 2:00 na ng hapon ako nagpasyang magpahatid kay Manong Roy. Naglalakad na kaming tatlo sa kakahuyan para makarating sa mismong kalsada. Nang laking gulat namin nang sumigaw si Marie. Nang lumingon kami, nakita namin na nakadapa na siya sa lupa at may mahabang dila na humihila sa kanya. Mabilis naman na tumakbo si Manong Roy para tulungan ang anak niya. Susunod na rin sana ako pero agad na may sumaklob ng sako sa ulo ko. Saglit lang akong nang laban dahil tuluyang nanghina rin agad ang katawan ko at nawalan na ng malay. Tagumpay ang plano. Nailayo natin ang pakialamerong matandang lalaki na yon. Pati na rin yung anak niya kay Mabel. Habang ako naman, tsumimpo na makakuha si Mabel at madala dito. Teka, boses ni Ian yun Bakit hindi ako masyadong makagalaw? At bakit wala akong makita? Mukhang nakasaklob pa rin sa ulo ko yung sako. Talagang masaya ka pa? Si Lola Edna? Nandito rin siya? Bakit ka magalit pa rin? Hindi ba't mas mahalaga at hawak na natin ulit si Mabel? Nasayang ang kabilugan ng buwan, Ian. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun. Ang tanging magagawa lang natin ay ang maghintay ng susunod na kabilugan ng buwan. Hindi ko na kaya pang maghintay. Gusto ko nang bumalik sa dati. Gaya nga ng sinabi ko, wala na nga tayong magagawa pa kung hindi ang maghintay. Pwede naman natin siyang ikulong dito, gawing bihag, habang hindi pa dumarating yung susunod na kabilugan ng buwan. Anong pinag-uusapan nila? Anong ibig sabihin nun? Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa katayuan ko. Ian! Ian! Gising na siya. Oh, buti naman at gising ka na.
Tanggalin mo to nakatabon sa ulo ko. O ayan, natanggal ko na. Ha? Nasaan ako? Hindi ba obvious? Nasa isang kuweba ka. Dito ka namin dinala para hindi ka na rin matuntun pa ng mga taong tumutulong sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Talaga bang dinakip mo pa ako para lang hindi ako makaalis sa lugar na to? Dahil mas pinipili mo talaga na manirahan dito? Yun ba ang akala mo? Ano? Huwag mo sabihin na may iba ka pang dahilan kung bakit mo ako dinakip. Meron. Dahil hindi ka pa pwedeng makalis sa baryong to hanggat hindi namin nakukuha yung kailangan namin sa'yo. Ha? Ano bang sinasabi mo? Anong kailangan mo sa akin? Hindi kita maintindihan. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ko nakakain ang bata sa tiyan mo. Lola Edna? Anong... Huwag mo akong matawag-tawag na Lola. Kung alam mo lang na sobrang gustong-gusto ko ng punitin yung bibig mo sa tuwing tinatawag mo akong Lola. Pinipigilan ko lang talaga. Ano hong nangyayari sa inyo? Masyado mo akong pinahirapan. Kung hinayaan mo lang sana ako na makain ang anak mo nung unang araw lang na umatake ako, eh di sana hindi na sayang ang kabilugan ng buwan. Ano? Sinasabi mo bang kayo ang aswang na tiktik? Ako nga! Ha? Ibig sabihin niloko niyo ako? Anong ibig sabihin nito, Ian? Na hindi mo talaga siya lola? Hindi. Ako ang tunay na asawa ni Ian. Ha? Binuntis lang kita para may madala akong buntis na babae dito sa baryo. Dahil kailangan ko nang iaalay kay Edna para bumalik na siya sa dati niyang anyo. Ano? Walang iya ka! Walang ya na kung walang ya. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Dahil mahal ko si Edna. Siya ang tunay kong asawa at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero matanda na siya! Hindi ako matanda. Ang mga babaeng tiktik ay tumatanda ang itsura sa tuwing matagal na panahon silang hindi nakakakain ng sanggol. Habang ang mga lalaking tiktik na kagaya ko, hindi nagbabago ang itsura. Aswang ka rin? Oo, nailihim ko yun ang matagal na panahon sa'yo. Masyado ka kasing utu-utu at paniwalain eh. Hayop! Hayop ka! Nagtiwala ako sa'yo! Wala akong kaalam-alam na nagmamahal na pala ako ng isang halimaw! Ng isang aswang! Ang mahalaga, minahal mo ko. Kaya nga napasunod kaagad kita nung sinabi ko sa iyo na gusto kong magkaroon ng anak kahit na iisang taon pa lang tayong magkarelasyon eh. At nakipagrelasyon ka sa akin kahit na may asawa ka na? Alam naman yun ni Edna, dahil yun nga ang pinlano namin. Dahil nga wala nang buntis sa baryo na to, kaya kailangan namin maghanap ng babaeng bubuntisin ko at dadalhin pabalik dito. At ikaw yun, Mabel. Teka, ibig sabihin, ikaw rin mismo yung babaeng nakita ko sa litrato na kasama ni Ian? Tama ba? Ako nga. Ako yun. Dahil mag-asawa nga kami. Kung tutuusin, magkasing edad lang tayo. Kaya sukang-suka ko sa tuwing tinatawag mo akong Lola. Tumanda lang ang itsura ko dahil ang huling kain ko pa ng sanggol sa sinapupunan ay mula sa babaeng kasama ng matandang lalaking tumutulong sa iyo ngayon. Ano? Ibig sabihin, ikaw rin mismo ang kumain sa anak ni Marie? Oo, ako nga. At ikaw na ang isusunod ko, Mabel. Kailangan ko nang makain ang bata sa sinapupunan mo para bumalik na ako sa batang itsura ko. Ang problema lang, kailangan ko pang maghintay ng susunod na kabilugan ng buwan bago ko magawa yon. Hindi mo magagawa yon dahil hindi ako papayag. Magkamatayan muna tayo. Bakit? Sa tingin mo ba, may magagawa ka pa? Wala na! Dahil makukulong ka sa kuweba na to hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Pakawalan niyo ako rito! Ian, ano ba? Anak mo rin ang bata sa tiyan ko! Kahit nakagaya ka ng asawa mo na aswang din, huwag mo sabihin na wala ka ng pakialam dito sa anak natin! Anak mo rin to! Galing to sa'yo! Sariling dugo mo to! Alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko ngayon, pero wala na talaga akong pakialam sa dinadala mo.
Ang tanging tingin ko lang dyan ay masarap na pagkain at isang alay na magpapabalik sa batang itsura ni Edna. Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Demonyo ka! Sa oras na bumalik na si Edna sa bata niyang itsura, siya ang bubuntisin ko. Sa kanya lang ako magkakaroon ng anak dahil siya ang asawa ko. Sa kanya ako bubuo ng pamilya at hindi sa'yo. Napakasama mo! Ang sama-sama mo! Hindi ko naman tinatanggi yun, Mabel. Masama na ako masama. Basta ang mahalaga, secured na ang pagkain ni Edna. Sa oras na bumilog na ang buwan, makakakain na siya ng sanggol at makakabalik na siya sa dati niyang itsura. Hindi na rin ako makapaghintay. Mga walang hiya kayo! Hindi ako papayag! Pakawalan niyo ako! Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag mo nang pagurin pa ang sarili mo, Mabel. Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng kuweba na nasa gitna ng gubat. Walang makakarinig sa'yo at walang makakatulong sa'yo rito. Yun ang akala niya. Manong Roy! Ikaw na naman pakialamero kang lalaki ka? Talagang isinusugal mo ang buhay mo para lang sa babaeng ito? Hinahabol mo na yata ang sarili mong kamatayan, lalaki. Hindi lang ako nandito para kay Mabel. Nandito ako para ipagiganti ang anak ko at ang apo ko na pinatay ninyo. Ang tagal kong gustong makaharap ang Tik-Tik. Kayo lang pala yon. Pwes, hindi ako papayag na maulit ang ginawa nyo sa anak ko sa panibagong biktima nyo. Buti na lang at alam kong dito nyo dadalhin si Mabel sa pinakamalapit na kuweba sa gitna ng gubat kung saan nyo siya dilakip. Manong Roy! Tulungan niyo ho ako! Pakialamero! Pwes, pagsisisihan mo ang pangingialam mo sa amin. Sige, akala nyo pumunta ako rito nang hindi ako handa. Doon kayo nagkakamali. Sige, lumapit kayo nang mahagupit ko kayo nitong buntot ng pagiga. At anong laban ng isang matandang tulad mo, sabi ni Ian? Tara, atakihin natin siya ng sabay para wala siyang magawa. Sige, Manong Roy, mag-iingat ho kayo! Nagpalit na sila ng anyo! pakialamero! Sige, lumapit kayo! Sugod! Ah! Aray! Eto pa, maligo kayo ng asin na pinigyan ng maraming kalamansi. Yan! Yan ang nababagay sa inyo mga aswang kayo! Marie! Aray! Nalintigan na. May kasama pala siyang backup. Aray! Ano akala nyo? Lalaban ako ng solo? Doon kayo nagkakamali. Ah! Tama na! Ang init! Ang init sa balat! Aray! Tay, ngayon na! Hagupitin mo sila ng latigo mo! Sige, eto ang sa inyo. Ah! Aray! Napaso ko. Tama na, ang init. Hindi ko kayo titigilan. Sige, Marie, batuin mo pa sila ng asin. Patamaan mo ang sugat nila dahil sa buntot pagi para hindi mabilis gumaling. Sige, Tay! Heto pa sa inyo! Ah! Tama na! Aray! Tama na. Tigilan niyo na kami. Eto ba sa inyo? Bel! Marie, please tulungan mo ako. Kalagan mo ako mula sa pagkakatali nila sa akin. Sige! Pasensya na at nauli kami ni Tatay! Ayos lang. Buti dumating kayo. Tatakas tayo kapag napuruan na ni Tatay ang mga tik-tik na yan. Ayan! Nakalaga na kita! Wag! Hindi pwedeng makatakas ang bihag. Tama na! Akin lang ang babaeng iyan. Walang sayo. Eto bang isang matinding hagupit para matauhan ka? Ah! Aray! Ah! Ah! Tama na! Tigilan mo na ang asawa ko! Tara na, Mabel! Mauna na tayong lumabas sa kwemang ito! Paano si Manong Roy? Huwag niyo akong alalahanin. Sige, susunod ako. Sige ho. Basta mag-iingat ho kayo. Sige na, tumakas na kayo. Habang tumatakas kami at nakalabas na kami ng kuweba ni Marie, natigilan ako ng otomatikong sakit ang naramdaman ng tiyan ko. Mas masakit yon kaysa sa palagi kong nararanasan. Naramdaman ko rin na may mainit na tumulo sa gitna ng hita ko kaya napayuko na ako para silipin yon. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita ko roon na dugo.
Kahit si Marie ay nagulat. At ang sumunod na nangyari, nawalan na naman ako ng malay. Nagising ako na nasa bahay na ako ni Manong Roy. Manong Roy, ano hong nangyari? Mabuti na lang ho at nakatakas kayo sa kamay ng dalawang tiktik. Huwag ka na munang bumangon, Mabel. Nakakagalaw naman ho ako ng maayos. Parang masakit lang ho ang aking... Teka, natatandaan ko na nagdugo ako kanina habang tumatakas kami ni Marie. Ang baby ko. Kumusta ho? Alam niyo po ba? Pasensya na, Mabel. Ano hong pasensya na? Ano hong ibig niyong sabihin? May masama akong balita. Nakunan ka na ng tuluyan. Wala nang bata sa tiyan mo. Ano? Hindi! Hindi pwede! Hindi maaari! Pinatingin ka na namin sa dating kumadrona dito sa bayan. At wala na talaga ang anak mo. Hindi! Ang anak ko! Ang baby ko! Hindi na naampat ang dugo mo kanina. Ang anak ko! Nakikiramay kami, Mabel. Kasalanan to ng mga aswang na yon. Kasalanan nila ang pagkawala ng anak ko. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa mga tiktik na yon, Mabel. Ang isipin mo yung pagpapahinga mo para mabawi mo ang lakas mo. Paano ko hindi iisipin yon, Manong Roy? Hindi man nila nakuha o nakain ng anak ko. Nawala pa rin ito dahil nakunan ako. Dahil sa kanila. Kasalanan nila to. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang na nawala ang anak ko. Hindi ako papayag. Anong ibig mo sabihin, Mabel? Igaganti ko ang anak ko. Kung kailangan na patayin ko sila, papatayin ko sila. Mabel! Mabel! Ang lalaking tiktik, nandyan siya. Anong ginagawa niya rito? Nasaan yung tao siya, Tay? Hindi niya kasama yung isa pang tiktik na matanda. Pakiabot mo kayong buntot ng pagi ko at lalabasin ko siya. Ako na ho, Manong Roy. Ano? Sigurado ka ba? Opo, ako na ho ang bahala. Pwede ko po bang mahiram yung buntot pagi nyo? Ay, sige. Basta ano't ano man ang mangyari, nandito kami sa likod mo. Salamat ho. Ito ng buntot ng pagi. Itatago ko lang po muna ito dito sa likod ko. Lalabasin ko na po siya. Sige na, mag-iingat ka. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko na nararamdaman ang sanggol sa tiyan mo. Ibig sabihin nakunan ka, tama ba? Ano sa tingin mo? Sinira mo matagal na plano namin. Pero ngayon patay na ang bata sa tiyan mo. Wala ka ng dahilan pa para layuan ako. Wala na rin kaming dahilan para habulin ka. Baka naman pwede tayo magkasundo. Bumalik ka sa poder namin. Bumalik ka at aalagaan kita na parang isa ko pang asawa. Ano? Masyadong matagal pa ang hihintayin namin ni Edna kung maghahanap pa ulit kami ng bagong babae para buntisin. Kaya kung maaari, ikaw na lang ulit, Mabel. Ang kapalit nun, aalagaan kita na parang isa ko pang asawa. Mamahalin din kita kung kinakailangan. Isang beses lang na pagbubuntis at pwede ka na ulit maging malaya. Walang iya ka? Hanggang ngayon kademonyohan pa rin ang umiiral sa utak mo? Akala mo papayag ako sa alok mo dahil lang sa mahal kita? Doon ka nagkakamali. Mas gusto ko pang mamatay ka. Heto ang sayo! Mabilis kong inilabas ang buntot ng pagi, Kabanong. Ihahampas ko sana yon pero isang mahabang dila ang pumulupot sa pulsuhan ko para pigilan yon. Nang hanapin ko kung saan galing, nakita kong tiktik na si Edna na nagtatago sa likod ng puno. Hindi nagtagal, nagpalit na rin ng anyo si Ian. Manong Roy! Tulungan niyo ako! Nandito ang mga tiktik! Talagang pinipilit mo kami na maging sapilitan sa iyo sa kabila ng magandang pakiusap ko. Bitiwan mo ako!
Anong akala mo sa akin? Paanakan? Hindi ako nahihibang para tanggapin ang alok mo. Talagang hindi niyo ba titigilan ng dalagang ito? Etong sa inyo, itak na pinahira ng kalamansi. Isang pagsibak ko lang sa leeg ninyo nito. Siguradong mamamatay kayo. Manong Roy, hawak ni Edna ang pulsuhan ko gamit ang dila niya. Putulin niyo! Hindi ako papayag! Aray! Manong Roy! Ayos lang ho ba kayo? Ito kang halimaw ka para sipahin ng tatay ko. Maligo kayo ulit sa asin. Aray! Mabel! Ako ang harapin mo, tanda! Sige, Manong Roy. Ako nang bahala sa babaeng tiktik. Kayo na ho ang bahala sa lalaking yan. Kaya ko na ho to. Sige, mag-ingat ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang pulsuhan ko! Sinira mo ang matagal na plano namin. At ngayon na nakikiusap kami sa'yo, talagang nagiging matigas ka pa? Pinatay niyo ang anak ko! Anong gusto niyong gawin ko? Ang tulungan ko pa kayo? Ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasakal ako! Kung pwede ko lang kainin ang sariling anak ko, kung ako lang nabuntis, gagawin ko pa rin yun para lang bumalik ang dati kong anyo. Pero dahil hindi ko pwedeng gawin yun, kaya kinakailangan pa rin namin ni Ian ang isa pang babae. Hindi ako paanakan na babae! Bitiwan mo ako! Kung maghahanap pa kami ng ibang babae, 1 taon na ligawan pa ulit bago pumayag yun na magpabuntis sa asawa ko. Hindi ko na kayang maghintay pa ng matagal. Gusto ko lang bumata ulit. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, aray! Igaganti ko sa aswang na to ang kinain din niyang anak ko. Ang init! Salamat, Marie. Pagtulungan na natin siya. Sige, batuhin mo pa siya ng asin. Sige! Aray! Aray! Ang init! Ngayon, ikaw naman ang sasakalin ko gamit ang buntot pagi na to. Napapaso ang leg ko! Aray! Kapag bumuka ang bibig niya, subuan mo siya ng maraming asin, Marie. Edna! Saan ka pupunta? Hindi mo matutulungan ang asawa mo! Aray! Yan ang nababagay sa'yo. Ang init sa lalamunan! Tama na! Pakawalan niyo na ako! Ang baho! Umuusok ang bunganga niya! Susunog kasi ang dila niya. Tama na! Bitiwan niyo na ako! Ibulubot mo ba sa kanya ang buntot ng pagi, Mabel? Nakikita ko, nasusugatan ng leeg niya. Sige, Tama na! Tama na! Aray! Ang leg ko! Ang init! Ang init-init! buhusan mo ng asin yung sugat sa leg niya, Marie. Sige! Aray! Sakali mo pa siya lalo. Napuputol ng leeg niya dahil sa sugat na gawa ng buntot ng pagi. Tama na! Mamatay ka! Mamatay ka na! Ipinaghihiganti lang namin ang mga anak naming nawala dahil sa'yo! Mamatay ka ng aswang ka! Ayoko na! Iyan! Napugutan natin siya ng ulo gamit lang ang buntot pagi na to. Patay na siya. Asawa ko! Pinatay niyo ang asawa ko! Pinatay niyo siya! Nararapat lang na mangyari yan sa kanya. Pinugutan niyo ng ulo ang asawa ko! At pinatay niya ang mga anak namin. Kasama ka na rin doon, Ian. Kaya hindi lang siya ang dapat na mapugutan ng ulo, kundi pati na rin ikaw. Samahan mo na ang asawa mo sa hukay! Hindi ako papayag na papatayin niyo ako! Pagtulungan na natin siya. Sumugod na rin kami ni Marie kay Ian. Tinulungan na namin si Manong Roy na kalabanin siya. Halatang napupuno na siya ng galit dahil sa pagkamatay ng asawa niya dahil naging mas malakas siya.
Pero dahil tatlo kami na sabay-sabay na sumusugod kay Ian, triple ang natamo niyang sugat. Nanghihina na siya dahil kusa na lang siyang bumagsak sa tabi ng bangkay ng asawa niyang pugot ang ulo. Mahal ko. Mahal mo nga talaga siya. Kung hindi sana kayo ng hamak ng buhay ng ibang tao at mas pinili niyong magsama ng mapayapa kahit na mga aswang kayo, wala naman sigurong magiging problema. May mga aswang naman siguro talaga na mababait. Pero hindi. Nananakit kayo at mga inosenteng bata sa tiyan ang pinupuntirya ninyo. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi ko pinakiusapan si Edna na mamuhay na lang kami ng tahimik? Na mas gusto ko pa na bumuo ng sariling pamilya kasama siya. Pero ano magagawa niyo? Kung hindi niya matanggap na tumatanda ang itsura niya, araw-araw siyang galit sa akin noon. Araw-araw niyang pinapakita sa akin na hindi siya masaya dahil sa pagtanda niya. Kaya wala na rin akong nagawa. Mahal ko siya, kaya lahat ng gusto niya gagawin ko. Kaya ako naman ang sinaktan mo? Minahal kita ng totoo, Ian. Alam ko, pero mas mahal ko si Edna. Tinis ko ang 1 taon na pakikisama sa babaeng hindi ko naman mahal para sa kanya. Para lang mapasaya ko siya sa pagbabalik ko. Pero lahat na ngayon, wala na. Wala na siya. Patay na siya. Nagdudusa ako dahil nawala ang anak ko. Habang ikaw, nagdudusa dahil nawala ang pinakamamahal mong asawa. Pareho tayong nasasaktan. Gusto ko na nasasaktan ka. Kaya dalhin mo ang sakit na yan habang nabubuhay ka. Anong ibig mong sabihin, Mabel? Huwag na po natin siyang patayin, Manong Roy. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Mabel? Opo. Pero baka makapanakit pa siya. Wala na siyang rason ngayon para mambuntis pa ng ibang babae dahil wala na siyang asawa na pag-aalayan ng bata. Kung papatayin po natin siya, saglit lang ang sakit na mararamdaman niya. Hindi ako papayag na ako lang ang magdusa sa pagkawala ng anak ko. Kaya, hayaan nating maghirap din siya sa pagkawala ng minamahal niya. Kung yan ang gusto mo, sige. Umalis ka na, Ian. Dalhin mo ang bangkay ng asawa mo. Huwag ka nang babalik pa. Habang buhay mong damhin ang sakit ng pagkawala ng minamahal mo, gaya ng sakit na idinulot mo sa akin. Pati na rin ang sakit na idinulot ng asawa mo kay Marie. Kasabay ng pagtalikod ko kay Ian ay ang pagpatak ng luha ko, Kabanong. Hindi na siya lumaban pa. Umalis siya na bitbit ang katawan ng asawa niya. Ilang linggo pa akong nanatili sa poder ni Manong Roy dahil nagpresenta sila na alagaan ako habang nagpapalakas. Pumayag ako. Hindi na rin bumalik pa si Ian. Nawala na lang siya na parang bula. Lumipas pa ang ilang linggo at nagpasya na akong bumalik sa Maynila. Hindi ko makakalimutan ang baryo dahil sa mga naranasan ko. Sina Manong, pati na rin ang sakit na dinulot ng mag-asawang Tiktik. Pero ginawa ko yung sandalan para magpakatatag at lumaban sa buhay. Sobrang pasasalamat ko kay Manong Roy at Marie dahil sa kabutihan nila sa akin. Nakahanda na akong simulan ng buhay ko na mag-isa at alam kong hindi ako habang buhay na mag-iisa. Wakas. Ako ang inyong